us all our heads and just feel the presence of our Lord. Father in heaven, maraming salamat po muli sa umaga nito, Panginoon, na nagkatipon dito muli kami upang ikaw ay parangalan namin at bigyan ng pasasalamat sa kabutihan mo sa bawat isa sa amin. Father God, patawarin niyo kami sa mga pagkakasala namin, sa mga pagtutulong namin sa inyo sa araw-araw. Lord, salamat sa lahat ng correction, salamat sa kabutihan mo sa bawat isa namin. Lord, alam mo ang kalagayan ng puso ng bawat isa sa amin. Yung mga dinadala namin, Panginoon, yung mga worries namin, Panginoon, yung mga takot, yung mga pinagdadaanan namin, Panginoon, na sa aming pananaw ay wala ng solusyon, Lord. Pero Lord, salamat for always reminding us na kayo ang mas malaki sa mga problema namin. Higit sa lahat, kayong aming Diyos, ang aming tagapagligtas, ang aming provider, ang aming healer, Lord God. Lord, salamat sa patuloy na pag-iingat sa amin. Lord, salamat sa talent, Lord, sa skills na binibigay mo sa bawat isa sa music ministry, Panginoon. Sa mga workers, Panginoon, na patuloy mo binibigyan ng kalakasan, Panginoon. Sa mga ushers, Lord, sa mga teachers, sa children ministry, at sa bawat isa, Panginoon. Lord, we just pray na gamitin mo ang bawat isa sa amin that we may live for a purpose, Lord. Salamat, Panginoon. Ingatan mo ang bawat isa sa amin. Ang mga kasamahan namin na wala pa, Lord, ingatan niyo rin sila patungo dito sa inyong bahay, Panginoon. Lord God, we lift to you all our burdens, Panginoon, all our trials, lahat-lahat, Panginoon. Thank you, Father God. Thank you, Panginoon. All this we pray in Jesus, in the name of mighty Jesus. Amen and amen. Isang mapagpalang umaga sa bawat isa. Bago tayo umawit sa ating Panginoon, itinan po natin ang ating mga katabi at batiin natin ang isang mapagpalang umaga kapatid. Ayan, alam ko ang bawat isa ay nagagalak. Nagagalak po ba tayo? At nandito ngayon tayo upang ipagdiwang, luwalhatiin ang pangalan ng ating Panginoon. Amen? Amen. Sa isang mataas na palakang para sa ating Diyos. Yes, Lord. Yes, Jesus. Salamat, Lord, sa iyong pag-ibig. Ang nilaya sa bawat isa. Sabayan na po kami sa pag-awi at maaari po tayo umindak sa presensya ng ating Panginoon. Yes, Lord. Okay, sa ating
Yes, Lord! Yes, Jesus! Malakas ka pa sa akin, Panginoon! Sabay-sabay po natin ang pinang iwan ka. Yes, Lord! Diyos, walang katulad talaga. Oh, maluluwas mo makakita. Pinag-iniwan ka. Pinag-iniwan. Oh, Diyos, walang katulad talaga. Oh, maluluwas mo makakita. Pinag-iniwan ka. Pinag-iniwan ka. Oh, Diyos, walang katulad talaga. Oh, maluluwas mo makakita. Pinag-iniwan ka. Pinag-iniwan ka. Oh, Diyos, walang katulad talaga. Oh, maluluwas mo makakita. Pinag-iniwan ka. Jesus, mahina po ang palakpak natin. Ang kapitan, ang papuri, salamat sa ating Panginoon. Salamat dapat ng pagpapurihan, kasalamatan. Alam po na natin na napakabuti ng ating Diyos sa ating mga buhay. Kaya nararapat natin. Ibagayin natin ang buong puso natin pagsasalamat sa nag-iisang Diyos ng ating mga buhay. Amen. Takina ang ating Panginoon. Yes, Lord, we just want to worship our God for His goodness, for His faithfulness, Lord God. Yes, Jesus. Yes, Lord. God. Let's just feel the presence of our God in our midst. Bilang tulong kapatid, lahat ng ating Panginoon.
ang ating pamanahin. Ang awit ay natumbok po yung topic natin. Yung mga dapat tayong malaman. Minsan ba bakit sabihin natin pagtagumpayan ng Panginoon ang laban sa krus ng Kalbaryo. Kung isipin mo, sa literal point of view, di ba, namatay nga si Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo para sa tagumpay. Kaya natin ito kasi sa ating pag-aaral sa mga ito. Mas po natin natin ang pangkain, sabihin natin natin ang salita ng Diyos. Sabihin natin, ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Nagliligtas. Ang salita ng Diyos. Nagpapagaling ng sakit at karamdaman. Ang salita ng Diyos. Nag-aayos ng buhay. Ang salita ng Diyos. Nagbibigay ng pag-asa. Ang salita ng Diyos. Nagpapala. Sabihin natin, today, I receive the blessings in the Word. One more time, today, I receive the blessings in the Word. In Jesus' name, Amen. So, tumayan po natin ang salita ng Diyos na ating mga tagpuan sa aklat ng Pilipos, Kapitulo 2, mga talatang 5 hanggang 8. Verse 5. Dapat maging katulad ng kay Kristo Jesus ang pananaw niyo. Kahit na nasa Kanya ang kapangyarihan ng Diyos, hindi niya itinuring ang pagiging kapantay ng Diyos bilang isang bagay na dapat panghawakan. Sa halip, binaba niya ng lubusan ang sarili niya sa pamamagitan ng pag-aanyong alipin. Naging tao siya tulad natin. At sa pagiging tao niya, nagpakumbaba siya at naging pasunurin sa Diyos hanggang sa kamatayan. Maging sa kamatayan sa krus. Mga minamahal, ito po ang salita ng Diyos. Tayo po ba nalang sandali? Mapagpalang Ama, sa pangalan ng iyong anak si Jesus, mula sa trono, sa iyong luklukan, sa kalangitan, alam ko po na nakamasid ka sa amin. Lord Jesus, thank you sa iyong ginawang pagkikita sa amin lahat. At kung kaya kami nakakasama-sama magkakapatid, dahil kami ibinigyan mo sa iyong pamilya. At tunay na kailangan namin ang pagkain pagdamit. Tulad sa umaga nito, natatanggap kami ng iyong mga salita. Dahil tulad mo na pag-ibig mo namin ay isang malaking pigit na kung saan kami bulusunin mo. Kaya sa tulong at gawin ng Banal na Espiritu sa aking kawalan, Ama, may your Holy Spirit ama mo na sa aking pagtuturo. Higit sa aking kapaghanda, kayo po magbigay ng bahayag. Gamitin mo lamang akong mouthpiece o alulod ng pagkapala sa mga kapatid ko, tinawag ko sa mga ito. Sa pangalan ng Jesus, wala tayo magsabi lang namin. Pagin ng Diyos, pagin natin natin katabi, sabihin natin, I love you, ilalabang na Lord. Ang Diyos natin pag-ibig, kaya tayo mga tamang pag-ibigay. Walang buwan sa pangalan ng Diyos. Walang sabutin, kundi sabutin pagmahal sa isang isa. Puro po tayo. Pray ng Diyos. Kanina sa worship, natampok ang katubusang ginawa ng Diyos sa atin. Natampok ang pag-ako ng pagkakasala natin. At sa habang umaaway kanina, ay naroon din ang mapagdiriman sa tagumpay na ginawa ng Diyos sa krus. At habang umaaway kanina si
Sister Nancy, habang pinamumunahan niya ang pag-awit, para bang dumating na yung ating selebrasyon ng anibersaryo, para bang boses na ni Sister Edo. Para bang hindi pala tayo nakuhuli, pero pala tayo yung Sister Edo. Ano ba si? Sister Nancy. Sister Edo. Purihin ng Diyos. Okay, tingnan natin yung pag-aaral natin. Alam nyo, 4 na araw, 4 days before Last Supper, yung ginagawa natin celebration ng communion, pagbabalitan na rin sa ginawa ng Panginoon sa Kristo. At bago po naganap yun, 4 na araw, bago dumating yung isang dali na si pagkalulo sa mga tampalasan, ay siya ay tinatawag na yung triumphant entry niya sa Jerusalem. At ito ay palatandaan o that mark the beginning ng passion, suffering, death, and resurrection ng ating Panginoon na sineselebrate natin tuwing Christmas. Papag-aralan po natin. Kaya ako, may mga dapat tayo malaman. Kaya titulo ang dapat malaman mo. Kasi ito minsan ang pananaw natin sa krus. Hindi natin maunawaan. Ako, nung bata pa, natatagumpay ka. The victory was won at the cross. Eh, samantalang siya nga ay ipinako sa krus, paano sasabihin ng tagumpay yun? At yan po ating pag-aaralan sa mga ito. The crucifixion of Jesus was planned by God from the beginning of the world. Meron po siyang divine plan for us sapagkat tayo po ay nagkasala, hindi talaga pahihintulutan ng Diyos na ang kanyang obra maestra na ginawa niya ang tao sa iba si Adam. No? Dalawa tayo mula sa putik, hinugma, hiningahan, at pagkatapos bago na lang yung 6 days yung ginawa po pag-aral sa tao, paglikha niya, ay hindi naman niya ang lahat sa ating kapaligiran nakikita. Lupa, karagatan, araw, liwanag, alaman, mga hayop na lumilipat, lumagapang, mga hayop na tubig, kumpleto na. At yan ay parang pamahalaan. Pero ang problema, nagkamali, nagkasala. Pero hindi, meron na pong divine plan si Lord. Wala pong solusyon. Bago dumating si Jesus Christ, ay marami hong kaparaanan sapagkat may nawala sa pitak ng puso ng sangkatauhan at ang tao po ay naghahanap sa Diyos. Kaya kaso, di ba, nagkahiwalay sila. Dahil sa kasalanan, nagkahiwalay yung dalawa. Pinalayas na. Di ba? So that is the story. At kung kaya, ang mga tao naman ay may puwang sa puso na naghahanap. Naghahanap sila sa lumikha. Naghahanap sila ng relasyon na manumbalik yung relasyon sa Diyos. Hanggang sa kumuha nga sila namin kami sa Biblia, ang Torah ni Babel, pinagdudugtong-dugtong yung mato. Diba? Hanggang sa gusto nilang to reach God, but to no avail, alam natin nawasak na nangyari. So, the crucifixion of Jesus was planned by God from the beginning of the world, yung plan of salvation. Akala ng tao, wicked men, akala nila they were just executing a man who was disturbing their way of life. So, marami sa mga tao, lalo walang ugnayan kay Kristo, akala nila ay yung sa krus ay katulad lamang ng dalawang nakuyamit sa krus din, yung dalawang kasabay niya ipinako sa krus. Akala kayo na kasi makasalanan niya, heretic na si Jesus Christ. So yun ang pag-aaral ng mga wicked person. Pero ito po ang ibig sabihin. Sabi sa Isaiah 53, 4-6, ganito po yun. Ito po'y nasulat na Isaiah 700 years na mangyayari at nangyari nga. Alam naman natin nangyayari nga ito. Ang totoo, tiniis niya ang mga sakit at mga kalungkutang dapat sanay tayo ang dumanas.
So yun ho ang what happened. Ang mga ang akala natin ay pinarurusahan siya ng Diyos dahil sa kanyang mga kasalanan. Ang totoo, sinugatan siya dahil sa ating mga pagsuway. Binugbog siya dahil sa ating kasamaan. Ang parusang tiniis niya ang naglagay sa atin sa magandang kalagayan. At dahil sa mga sugat niya, ay gumaling tayo. Tayong lahat ay parang mga tumpang naligaw. Bawat isa sa atin ay gumawa ng nais nating gawin. Pero siya ang pinarusahan ng Panginoon ng parusang dapat sana ay para sa atin. Can we give a praise to the Lord? Malakpan na natin ang Panginoon. Naawa ang Diyos sa sangkatauhan, and He made His divine plan of salvation. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Dapat bawat isa sa atin ang mamapatay. Pero mas pinili niya sa pagmamahal niya sa atin ay mayroong mag-sub sa atin, mag-substitute. Tayo na makasalanan dapat doon na baligtad. Siya na walang kasalanan, si Jesus Christ, dapat siya itampok at ipag-iwan ng Ama. Pero there was a divine reversal na baligtad. Ang walang kasalanan ay siyang nilagay doon sa Kristo na dapat sana ipagkusahan ang isang kasalanan. At siya na banal ay dapat hindi magkusahan ngayon. Tayo dapat na nasa cross. Can you say amen? Amen. Hallelujah. Lahat ng tama yung awitin kanina. Purihin ng Diyos. Sa New Testament sabi sa 1 Peter 2:24, si Kristo ang umako ng mga kasalanan natin nang ipako siya sa puso. Pag nakikita natin ngayon ang cross, maalaala natin yung tinapos na buhay ng Christ. Si Kristo ang umako ng mga kasalanan natin nang ipako siya sa krus para iwanan na natin ang buhay ng makasalanan at mamuhay ng matuwid. Dahil sa mga sugat niya, gumaling tayo. So, hallelujah. Mga bagay na pinakita sa krus, tingnan natin ito. As we look at the cross, makita natin po ito. Number 1, ipinakikita ng krus ang kapangyarihan ng Diyos. Sa krus, nilupig ng Diyos ang Espiritong namumuno at may kapangyarihan. So ito, mayroon pa mga dito. Sa krus daw, habang nakabayaway ang Panginoon sa Kristo, ang ibig sabihin nun ay tagumpay. Sa krus, nilupig ng Diyos ang Espiritong namumuno at may kapangyarihan. Sabi sa Colossus 2:15 ay ganito. Doon din sa krus nilupig ng Diyos ang mga espiritong namumuno at may kapangyarihan. At ipinakita sa lahat na ang mga ito ay bihag na niya. So, ang mangyayari yun. So, ang context po nito nasa verse 14, hindi ito na naikabigyan. Sa verse 14, dapat may panagutan pa tayo sa Diyos dahil hindi natin natupad ang utusan. Yun ang 14 eh. Pero, inalis ito ng Diyos pagkita ng pagkapako ni Jesus sa krus. Kaya hindi na tayo parurusahan. Yan po ang tagumpay para sa atin. Yabang na si Kristo ang pumalit sa ating kalagayan ng pagbabayad sana, hindi na tayo magbabayad sana. Kaya si Amen. Para natin ang Panginoon. As you believe, you receive. Can you say amen? Amen? So once and for all, may ginawa ang ating Panginoon sa Kristo para sa atin. So yun ho, ibig sabihin ng tagumpay na sinasabi dito. Letter B. Sa krus nilupig ng Diyos ang kapangyarihan ni Satanas sa kamatayan at lugar ng mga patay. Jesus now holds the key of death and at place a Hades natin. Inhong authority, ang namagasan ako, karating ko ng mga magulang,
the authority na rulership over this planet ay na-transfer kay Satanas. Kaya nung si Jesus Christ, sabi ng scholars, on the second day that Jesus Christ was crucified at the cross and died at the cross, on the second day, He went to heaven. He got the keys of dungeon. Ang susi ng impyerno ay kanyang kinuha. Ang lahat ng authority na napabigay pasamantala kay Satanas, kinuha na niya. Even authority sa kamatayan at maging authority sa papasok sa impyerno. Kaya all authority in heaven and on earth and under earth ay lahat ng authority ay nakikristo na. Wala na kay Satanas. Kaya nasasabi mo natin kung minsan, in all things God works together for good. Maaari may mga pagkakataon na pinapahintulot ng Diyos na may trial sa buhay mo. And that may be to strengthen you. Para kayo maging ready na tumanggap ng pagpapala. But always the plan of God is to give us isang buhay na ganap at kasiyasiya. Iyon ang para sa atin. Ang lahat ay napagtagumpayan ng Panginoon. Wala na pong handa. Ang kailangan lamang yung communication natin sa Diyos. Nami-maintain ba natin ang good standing relations with God? Di lang po mahalaga, kaya kung isang mayroong distortion na sa ating hinihingi ay hindi natin natatanggap. Pansamantala lang yun. You have already forgiven by God. In the eyes of the Father, we are all holy. Sapagat bayad na ang ating mga pagkakasala. Nagagawin mo naman kung natapa ka, come to God. 1 John 1:9. As you confess your sins to God, lumalapit ka na may kababaan loob, He is rightful and just to forgive us and cleanse us from all our transgressions and unrighteousness. At restore ang relasyon. Hindi naman nawawala ang relasyon ng pagiging ama at anak kung nakamali ka anak ka na nga. Pero pwede sabihin natin natatampuhan siguro. Nadi-distort yung communication. Purihin ng Diyos. Kaya sabi sa Pahayag 1:18, ako ang Alpha at ang Omega. Nasa Kanya na lahat. Mula sa simulahan ng katapusan, nasa Panginoon ang lahat ng bagay. He is in full control. Soberano ang ating Panginoon. The sovereignty of God. Wala na kay Satanas. Number 2, na pinakikita ng krus. Ipinakikita ng krus ng pag-ibig ng Diyos. Romans 5:8. Ano sabi din sa Romans 5? Pero pinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig. Look at this. Sa ganitong paraan, kahit kung tayo makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. Hallelujah. Namin ito na last Sunday, na tayo ay nasa panahon ngayon ng pag-itan ng kaparito ng Panginoon at pagbabalik ng Diyos. Kasi may mga katanungan dito minsan bakit ba pareho kami pinaulan ng dalawang magbubukit ito nagtatanong, bakit di tayo katabi ko na makasalanan gumagawa ng mabuti? Ako naman ay nagsisimba, gumagawa ng mabuti. Pareho lamang yung sapit namin, pareho malago aming mais, pareho lamang yung aming inani sa dami. Mga minamang ko kapatid, wala pa ang pag-uhusga ng Panginoon. Nasa period of dispensation ng grace ang ating panahon sapagkat dumating na si Jesus Christ, may ginawa siya, naghihintay siya na lahat at kumaari ang maligtas. Kaya siya ay Diyos ng pag-ibig na kahit nagkakamali, kahit makasalanan parehong tatanggap ng ulan. Mabuti man o masama. Likuman o matubig, lahat pinapaulan ng Diyos para magpala ang lupain ng isang matubig at isang dugo. Kaya ang pag-ibig ng Diyos. In the same way, available ang salvation sa lahat. Can you say amen? Hallelujah. Kaya ang pag-ibig ng Diyos. Kaya tingnan ninyo ito. Pero pinakita ng Diyos sa atin
ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan. While we are still sinners, He died for us. Makasalanan pa tayo, hindi hinintay na tayo maging mabuti. Inunahan na. Ginawa na niya para sa atin. Ibig sabihin, patuloy ang habag ng Diyos sa atin. Tatatapaman tayo, available ang pagkapatawad ng Diyos kasi wala naman ang Diyos ng pa. Hallelujah. Number 3, ipinakikita ng krus ang kabanalan ng Diyos. Sabi sa Hebrew 10:19-22, dito po, He canceled the written code of laws and its regulation by a new and living way. Hebrews 10:19-22. Kaya nga mga kapatid, malaya na tayo makapapasok sa pinakabanal na lugar dahil sa dugo ni Jesus. Sa pamagitan ng paghahandog ng kanyang katawan. So dahil sa ginawa ng Panginoon sa Kristo at sa kanyang dugong natigis sa kanyang katawan, tayo ay pwede nang lumapit sa trono ng Diyos. Binuksan niya para sa atin ang bagong daan, new way. Bagong daan patungo sa pinakabanal na lugar na nasa kabilang tabi. Ibig sabihin, pwede na tayong makapunta. Hindi na natin kailangan ng sino paman. Every one of us, lahat tayong mananampalataya na tumanggap ng banal na Espiritu ng Diyos at naging anak ng Diyos, ay tayo ay mayroong kanya-kanyang pagkakataon makipag-usap sa Diyos. Makakaroon tayo sa trono ng kanyang biyaya. Pwede kang humiling direkta kay Lord. Sapagat ang ating punong pari ay wala iba kundi si Jesus Christ. At ang daan ito ay nagdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. At dahil mayroon tayong dakilang punong pari na namamahala sa pamilya ng Diyos, lumapit tayo sa Kanya ng may tapat na puso at matatag na pananampalataya. Dahil nilinis na ng dugo ni Jesus ang mga puso natin mula sa maruming pag-iisip at nahugasan na ang mga katawan natin ng malinis na tubig. Yun pong ating kalikasan ngayon. Yung ating nature ngayon ay kakaiba kaysa dati. Dati ang kalikasan natin, kalikasan na kasama ang kasalanan. No? Pero ngayon hindi na. May mga pagkakataon nadudumilas tayo. Pero anak, kapatid, ang kalikasan mo, your nature, you are holy in the sight of the Father. Ino-honor ni Lord ang dugo ni Christ. Can you say amen? Kaya tayo hindi dapat mag-backslide. Kundi tayo ay nagpapatuloy dato at lalo pang lumalalim. Sapagkat ikaw ay new creation. The old was gone. The new has come. Ikaw ay bago lang nilalang. Okay, purihin ng Diyos. Ikapat, ipinakikita ng krus ang karunungan ng Diyos. Only the cross fully satisfies God's righteous requirement. Tingnan mo natin ang 1 Corinthians 2:7-12. Yung nalalayan na. Ang karunungan sinasabi ay ang karunungan ng Diyos na kanyang inilihim noon. Ito'y itinaga niya para sa ating karangalan bago pa man niya likhain ang mundo. Ang karunungan ito ay hindi naunawaan ng mga namumuno sa mundo ito. Sapagkat kung naunawaan nila, hindi sana nila ipinako sa krus ang dakilang Panginoon. Ganito nga sinasabi ng kasulatan, wala pang taong nakakita, nakarinig o nakaisip sa mga bagay na inihanda ng Diyos para sa mga nagmamahal sa Kanya. Ngunit ang mga bagay na ito ay ikinahayag na sa atin ng Diyos sa pamagitan ng Kanyang Espiritu. Sapagkat ang lahat ng bagay ay nalalaman ng Espiritu, maging ang mga malalalim na kaisipan ng Diyos. Hindi ba't wala nakakaalam sa iniisip ng isang tao matibay sa Kanyang Espiritu?
Ganoon din naman, wala nakakaalam sa iniisip ng Diyos maliban sa Kanyang Espiritu. At ang Espiritu na ito ng Diyos ay ang tinanggap nating mga mananampalataya. Hindi ang Espiritu ng mundo ito upang maunawaan natin ang mga pagpapalang ibinigay sa atin ng Diyos. Mga minamahal, we are the temple of the Holy Spirit. 1 Corinthians 6:19. No? Tayo po ang templo ng Diyos. Hindi na po yung building ng 70 AD ay nawasak. Hindi na po. We are not the temple of the Holy Spirit. So the presence of God is not confined anymore in buildings o sa lahat ng malaking gusali, kundi sa atin. Tayo po ang pinangahanan. In the New Testament, Acts 1:8, nung dumating sa atin ang Banal na Espiritu, mayroong kapangyarihang nananahan sa atin. Hallelujah. Kaya, dahil sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, sabi sa Ephesians 3:20, higit sa iyong hinihiling, higit sa iyong pinapangarap, ay ibibigay ng Diyos. Higit pa raw. Dahil sa kapangyarihan niya na nananahan sa atin. Ano kapangyarihan? Because the Holy Spirit is within us. Purihin ng Diyos. Dito naman sa 2 Corinthians 5:21, tungkol naman ito sa sabi, yan, kailan may hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, itinuring siyang makasalanan para sa pamagitan niya ay maituring tayo matuloy ng Diyos. Yan yung divided pagpapalitan ko. Siya na walang kasalanan, naging kasalanan. At sa kanyang ginawa, dahil sa kasalanan siya, ang pag-uusan ng Diyos siya tumanggap. Alang-alang na mapagkalooban tayo ng kaloob ng pagiging matuloy. Yung kanyang kabanalan, habang sa nasa krus, bigay sa atin. Yung kasalanan natin ay kinuha niya. Kaya nagbayad siya sa krus. Siya na banal, ang kanyang kabanalan ay binilipat sa atin. Purihin ng Diyos. Pero dahil kay Kristo, tinapos na ng Diyos ang kapangyarihan ng kasalanan. Romans 8:3-4. Yung power of sin is no longer na tayo ay alipinin pa. Kaya tayo, because of the Holy Spirit nasa atin, pag nakakagawa tayo ng kasalanan, may conviction, balik agad sa Panginoon, 1 John 1:9. Nalapit agad tayo. Kaya wala na kanyang kapangyarihan. Wala na kamangkad ng kasalanan para mamayani pa sa buhay ng isang Kristiyano. Sapagkat tayo inilipat na mula sa dilim na sa liwanag na tayo. At ang lakad na natin matuloy. Kung saan yung sinata ang malulitas. Hallelujah. Romans 8:3-4. Ang kautusan ay hindi makapag-aalis ng kapangyarihan ng kasalanan sa ating buhay dahil sa kahinaan ng ating makasalanan pagkatao. Yung 10 commandments, sabi ng Word of God, if you violated the least, isa man, you have violated them all. Lahat na violate na. So balik sa zero. Kaya mayroong tagapagligtas na nabalitan. Ang Diyos ang nag-alis nito na isugo niya ang sarili niya anak sa anyo ng isang taong makasalanan upang handog para sa ating mga kasalanan. At sa kanyang pagiging tao, tinapos na ng Diyos ang kapangyarihan ng kasalanan. Ginawa ito ng Diyos para ang itinutupad ng kautusan ay matupad nating mga namumuhay sa patnubay ng Banal na Espiritu at hindi ayon sa makasalanan pagkatao. We are now under the law of the Spirit. Hindi na yung written code, hindi na yung kautusan, kundi ang kautusan ng Diyos ay habang napapagyaman sa puso natin sa tulong ng Banal na Espiritu. Nahigitan natin. Nalalaman natin, hindi na natin nalalaman, napapagtanto natin na sa ating paglakad ay pala natupad na natin dahil sa gabay ng Banal na Espiritu. Can you say amen? No? Nagbago na tayo. Dating panapunayaw, hindi na. Dating bumangera, ngayon tahimik na. Dating sugarol, ngayon ay
hindi na naasa sa sugal, sa ring of chance, kundi biyaya na ng Diyos. No? Dating lasinggo, patingin-tingin na lang. Magasawahan na. Siya-service na lang. Ang problema din makakatingin sa kanila yung isang ano. Dating namu parati sa anak, ngayon ay hindi na. Purihin ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay banal, dahil sa kasalanan, napahiwalay tayo sa Kanya. Noong si Jesus ay nagdusa ng kamatayan sa krus, siya ang umako ng parusa na dapat sana ay tayo ang magbata. He died on our place so that God's judgment would be satisfied. Kaya dahil sa krus, tinanggap tayo ng Diyos. We were reminded, that was remind us na tayo ay tinanggap na ng Diyos. No? Tinanggap tayo ng Diyos. Ephesians 1:4-6. May kaya-kaya. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoon sa Kristo. Dahil sa pakipag-isa natin kay Kristo, at least, meron para tayo dahil sa pakipag-isa natin kay Kristo, ibinigay na sa atin ang lahat ng pagkapalang espiritual mula sa langit. Bago pa man niya likhay ng mundo, pinihigan na niya tayo para maging banal at walang kapintasan sa Panginoon ng Diyos. Are you not amazed? Na tayo kaya tayo narito, tayo pinihigan ng Diyos. Palakpan mo natin. Dahil sa pag-ibig niya, noong una pa, itinalaganan niya tayo para maging mga anak niya sa magitan ng sa Kristo. Ayon na rin ito sa kanyang layunin at kalooban. Purihin natin ang Diyos dahil sa mga hamang niyang biyaya na ibinigay sa atin sa magitan ng kanyang minamahal na anak. Kaya ako nakakita tayo ng Kristiyan. Tayo makakapagod na tayo ngayon. Talagang, kaya sinabi niya ng Lord na huwag kayong magkaroon ng sagutin kanino man, kundi sagutin ibang mahal. Kaya yung utusan ng Panginoon ay na-summarize into just two commandments. Love God and love your neighbors. Yun tayo. Nagkakamali ba ng kapatid natin? Uunawain natin. Alam ba niyo sa Matthew 18, yung reconciliation ginagawa, ay kung sino ginawa ng pagkakasala, siyang lalapit kasi nasa dilim pang kapatid mo eh. Halimbawa, nagkasala yung isang kapatid mo. Ang Matthew 18, ang turo ko sa reconciliation, kung sino kinapi, siyang lalapit sa nakapi. Sapagkat yung nakapi, eh medyo pinukontrol kayo ng kalaban. Eh ikaw naman inaroroon para ipakita. At alam ninyo, walang problema ang technique. You will apply the principles of God. Kaya problema ay patigasan eh. Pero wala dito yun. Nasa labas ko. Okay, number 2. Kaya dahil sa krus, una tinanggap tayo ng Panginoon. Letter B, pinatawad tayo ng Diyos. Kaya pag nakita mo yung krus, nagpapalala na ikaw ay pamilya ng Diyos. Pinanggap ka ng Diyos. At dahil sa krus, pinatawad ang ating mga kasalanan. Okay. Ano sabi diyan? Nasunod mo ba yung ano? Yan, Colossus 1:2. Iniligtas tayo mula sa kapangyarihan ng kadiliman o kabis dahil sa krus. Pinatawad ang ating mga kasalanan. Iniligtas niya tayo mula sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat tayo sa kaharian ng minamahal niyang anak. Nasa tayo ngayon, nasa kantiling tayo ng Panginoon. Ang Psalm 91 ay para sa atin. Hallelujah. 14. At sa pamamagitan ng kanyang anak, tinubos niya tayo nang ibig sabihin ay pinatawad na ang ating mga kasalanan.
Sino ka ako sa atin? Alam nga si Jesus Christ, siya ang gumampan ng pagkatawad sa atin. Si Satanas lang ang accuser of the brethren. Yung pa rin, 1 John 1:2. Kung nagkakamali tayo, siya pa rin ang advocate to the Father. Siya pa rin ang ating abogado. Siya ang ating punong pare. Di ba sa Old Testament, kung banal ang inyong pare, hindi siya mamamatay, na naliligtas ang bayan. Forever, ang ating Panginoon Yesu Cristo ay matutuwid. Kaya tayo, na nakatala ang pangalan sa aklat ng buhay, tayo na mayroong mark of ownership, ang Holy Spirit ay sumasa sa atin, we are destined to go to heaven. Palakpakan natin ang Panginoon. Letter C, dahil sa krus, ibinilang tayo ng Diyos na pamilya. Pamilya tayo. Sino tayo ngayon? Kakapatid tayo. Hebrews 2:11-12 and John 1:12. Si Jesus ang naglinis ng ating mga kasalanan at ang kanyang ama ay siya rin nating ama. Kaya hindi niya ikinahihiya na ituring tayo mga kapatid niya. Ito ang sinasabi niya sa kanyang ama. Ipapahayag ko sa aking mga kapatid ang mga ginawa mo at aawit ako ng papuri sa iyo sa piling ng mga sumasamba sa iyo. John 1:12. Ngunit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Naniwala tayo na sa Kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo ay pagbabayad ng ating mga kasalanan. Naniniwala tayo, ipinukumpisa ng ating bibig na siya ay Diyos at Panginoon. Kaya, Jesus did on the cross won a great victory for us. Anong victory? Tumutukoy dito? Yung kalayaman, freedom from Satan's power, freedom from past sins, freedom from old self, freedom from sickness, freedom from curse of the law, freedom from judgment, and freedom from everlasting death. Wala na sa atin ang larawan ng kamatayan. Kapag tayo, sabi sa John 11:25, tayo mananampalataya ay hindi na namamatay. Sapagkat to die is just going home. Diba? Yung mga nauna sa atin, ay mayroong great gratitude nyo. Bubuhayin tuloy ng Panginoon. Okay. The old has gone. I have been crucified with Christ, sabi doon sa Galatians 2:20. I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. Kaya kami think, it's no longer I that live, but Christ that lives in me. So kaya kung tayo nabubuhay, hindi na nabubuhay tayo sa sarili lamang. Kung tayo nabubuhay tayo kay Kristo. Kaya sabi ni San Pablo sa etik ito. Philippians 1:21. Philippians 1:21. To me, to die is gain, and to live is Christ. At sa itong dito, sabi niya, ano kayo piliin ko? Ako mamatay o mabuhay? Kay San Pablo, pareho lang. At sa kanya, to live is Christ, and to die is gain. Kapag pinapaganda ang kamatay at pagmatay, sapagat pag sila matay, makakapili nila ang pagmatay. Hallelujah. Okay. And began a new life with Christ. 2 Corinthians 5:17. Sabi, sino man nakipag isa kay Kristo Jesus ay isang bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao. Siya ay bago na. Bago na ba tayo? Amen. At patuloy ang pagbabago natin. Paliwanag ng paliwanag. Ang sabi ng Panginoon sa Ephesians, the 1 Thessalonians 5:23, ang pinakananais lang ng Jesus Christ pagdating, hindi wala nang judgment sa atin. No? So pagparito niya, ay matagpuan tayo sa kalagayan natin na panarata na, hindi natural. Ang lakad mo sa mundo ay banal na sa katawan, kaluluwa at espiritu.
On the cross, God dealt with your old life once for all. You are not trying to kill your old life. God has already done that on the cross. Ang response natin ay mamuhay ng bago kay Kristo. Romans 6, 2-11. Hallelujah. Sabi dito, aba, hindi maaari na magpatuloy pa tayo sa pagkakasala dahil ang kasalanan ay walang kapangyarihan sa atin. Hindi ba ninyo alam na noong binautismuhan tayo kay Kristo, nangangahulugan ito na kasama tayo sa kanyang kamatayan? Kaya noong binautismuhan tayo, namatay tayo at inilibing na kasama niya. Kung ba anong binuhay muli si Kristo sa magitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay mamuhay sa bagong buhay. Amen. So, that's all. Preparabahan mga kapatid. So, alam na ninyo kung bakit napakahalaga yung pag nakita natin ng cross. Alam na natin, remind us yung tinapos na gawa ng Panginoon. And that is a victory for us. Wala nang kahabulan sa atin, tanggap na bilang pamilya, pinatago na inyong kasalanan, at tayo ay mahal ng Diyos. Walang makapag-ibalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Romans 8, I think 38-39. Gawin lang. Tayo po tayo mananalangin sandali. Mapagpalang Ama, kami po nagkakasalamat sa sandali kalito sa amin kung saan kami ipumanggat ng iyong inihanda sa banal mong bigig sa magang ito. Salamat po at naniniwala kami na napagtanto ng bawat isa ang kalagahan ng kamalan mo sa krus na ito pa rin isang tagumpay, hindi ko katalunan pagkat ito'y para sa amin. Ginawa mong lahat na ito dahil sa dakilang pag-ibig sa iyong mga anak na dating kaligan. We praise our glory and we say we love you, Lord. In Jesus' name, Amen. Manatili po tayo nakatayo at bago po tayo dumako sa ating communion service, mangyari po sabihin natin sa ating katabi. Sabihin sa kanya, ang katabi ko ay taong hinirang ng Diyos. Kaya sabihin mo sa katabi mo, special child ka. Masaya po ba kayo? Tunay nga po na ang dulot ng magandang balita ng Panginoon ay kagalakan sa ating mga puso. Maaaring may mga pagsubok sa ating mga buhay, mga balitang nakakapanghina, pero tuwing tayo ay dumadalo sa ganitong gawain, napapaalalahanan tayo, meron tayong kagalakan at dahilan para magsaya araw-araw. Amen? Ang tunay nating kayamanan ay ang kaligtasan natin kay Kristo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon sapagkat siya'y mabuti. Kung tayo po'y nagpapasalamat sa pag-ibig ng Panginoon, sige po palakpakan muna natin siya. Palakpak po ng pasasalamat sa ating Panginoon. Ihanda na po natin ang hawak nating mga tinapay at inumin. Sa tuwing ginagawa po natin ang ganitong uri ng pagsamba, mayroon po tayong tinapay at inumin. Naalala mo po yung palagi ang itinuturo ng isang ginagalang nating theologian o father in the faith. Ang pangalan po niya is John Calvin. Sabi po ng mamang ito, special daw ang mga pagkakataon na tayo ay nagkakaroon ng communion. Sapagkat mayroon daw pong hiwagang nangyayari na hindi maipaliwanag. Na bagaman ang Panginoong Yesus ay nakaluklok sa kanyang trono sa kalangitan, sa ganitong mga pagkakataon daw po, siya ay bumababa. At inaabot po ang pangangailangan ng bawat isa. Mga kapatid, ito po hindi isang pangkaraniwang ritual.
Habang inaalala natin ang katawan at dugo ng Panginoong Yesus, siya ay narito. At inaabot anuman po ang ating mga pangangailangan. Maaring marami sa atin ang malungkot. Maaring may mga ilan sa atin ang may sakit at may karamdaman. Anuman po ang pinalalagyan natin, kahit ano pong lalim ng ating kinasasadlakan, sa Panginoon walang malalim. Mababaw yan at kayang-kaya niyang abutin. Amen? Ang hawak po natin tinapay ay simbolo ng katawan ng Panginoong Yesus. Noong araw po para ang mga tao ay mapatawad sa kanilang mga kasalanan, mahalaga po ang paghahandog ng hayop. Kaya po paulit-ulit nila yung ginagawa. Subalit ang mga hayop na handog ay hindi po sapat upang tanggalin ang kasalanan ng tao. Kaya dumating na ang tunay at nag-iisang handog, ang kordero ng Diyos, ang Panginoong Jesucristo. At sa kanyang minsanang pagkamatay sa krus ng Kalbaryo, natanggal na po ang presensya ng kasalanan, natanggal na po ang kapangyarihan ng kasalanan, at tayong lahat ngayon nakakalapit na sa presensya ng Diyos. And God tells His people, "Come, the doors are open, receive all your blessings." Tanggapin po natin ang tinapay. Sa pong prinsipyo ng ating pananampalatayang Kristiyano ay yung pong katotohanan na sinasabi sa Old Testament that without shedding of blood, there will be no forgiveness of sins. Kung wala po ang pagbubo ng dugo, ay walang paghuhugas ng mga kasalanan. Napakahalaga po ng dugo sa ating pananampalataya sapagkat pag nakakakita ang Diyos ng handog na dugo, Kanya pong pinapakawalan ang kapatawaran. Kahit po ang tao ay gumawa ng gumawa, kahit ang tao po ay magpakahirap sa harapan ng Diyos, magpenitensya at kung ano-ano pa, kung wala po ang dugo, baliwala sa Diyos. Pero dahil po sa dugong handog, pag nakikita ng Diyos, sinasabi ng Panginoon, "I am satisfied and I am releasing forgiveness to my people." And we are God's people. And the blood of the Lamb takes away all our sins. Amen. Today we can stand righteous, holy, because of the blood of Jesus. Tanggapin po natin ang iyon. Bago po natin likumin ang mga pinamigaling na inumin, hawakan po natin sandali ang ating mga katabi sa kanyang balikat. Let us thank the Lord for the message that we received today. Pasalamatan po natin ang Panginoon sapagkat we have an access. Meron po tayong pintuan sa lahat po ng mga pagpapala at spiritual na kayamanan na nasa langit. Jesus is now the Holy of Holies. And wherever we are, nandun din ang Holy of Holies because Christ is in our hearts. Dati-rati piling mga tao lang ang pwede makapasok sa kabanal-banalang dao. Pero dahil kay Kristo, tayo ay palagian ng nasa banal na dao ng Diyos. That's why it's now effortless to pray. It is now effortless to ask God because we know heavens are now open. And so, as you hold the body of, when you touch the body of your brother or sister, pwede mo ba siyang pagpalain? Pwede mo ba sambitin ang mga panalangin para sa Kanya? Alam ko, ililid ka ng Panginoon because the Bible says, the Spirit will lead you into all truth. Hindi natin nalalaman ang pangangailangan ng ating katabi. Maaari siya ay may mga lihim na laban, may mga pinaglalabanan siya ngayon. And every day, he or she is having this battle just to survive. But the Lord is our help. The Lord is
is our strong tower. The Bible says, blessed is he who comes in the name of the Lord. And today we are coming in the name of Jesus, and so all of us are blessed. So brothers and sisters, receive His blessings, receive His favor, receive His love, and receive His strength, receive His wisdom, receive His joy, and receive renewal of strength. Thank you, God. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon. You are our provision. No kingdom on earth can provide for us. You alone, O God, can provide for your people. Your people will not go hungry. Your people will not go impoverished, because we have a Father who cares for us and loves us. Thank you, God. We honor you. We bless you, Father. Thank you for blessing your people. In Christ, we are blessed forever and ever. In Jesus' name, amen and amen. If you're happy, clap your hands to God. At manatili po tayo nakatayo para po sa ating pagpapatuloy. Ayan, napagpala po ba ang bawat isa? Isa mo ng blessing shout! At alam ko na bless ang bawat isa ngayong araw sa word ng ating Panginoon at sa buhay ni Pastor Nestor. Ayan. So, tako po tayo sa ating covenant. At tayo po ay maghawak-hawak ng kamay. Ayan, at sa bilang ng 3, 1, 2, 3, kami ay nagpasya. Kami ay nagpasyang magmahalan bilang magkakapatid. Ang isa ay para sa lahat, ang lahat ay para sa isa. Ang lakas ng isa ay lakas ng lahat. Ang kahinaan ng isa ay kahinaan ng lahat. Kami ay nagpasyang magtulungan sa hirap at ginhawa. Ang bawat isa ay humutan namin ng lakas. Kami ay nagpasyang sama-samang lumago bilang mga anak ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan. Tayo po ay makakaupo na. Tunay na ang Panginoon ay napakabuti sa buhay ng bawat isa. Sabi nga dito, ang bagay na pinapakita ng krus, ipinapakita ang tagumpay ng bawat tao at ipinapakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig, mabuti man tayo o masama, lahat ay pinagpapala ng ating Panginoon. Amen? Ipinapakita din ng Diyos sa kabanalan ng tao. Tayo ay pwedeng lumapit sa trono ng Panginoon at pwede rin tayo makalapit sa Diyos. Kahit anong pamamaraan, pwede tayo dumirekta sa ating Panginoon. Sa pagkakataon po ito ay inaalihan ko po si Jenky M. Pahulayan na tumayo. Ayan, nasa po yung ating newcomers. Nasaan siya? Si Julia. Ayan, si Ate Jaria. Ito yung ito po natin ang kamay sa kanya at tayo po ay magsabit ng pagpapalay. Pagpapalay po natin. Lord, maraming salamat po sa buhay ni Ate Jenky M. Pahulayan sa oras nito. Salamat sa kanyang buhay. Salamat sa kanyang pamilya. Alam ko, Panginoon, na hindi ito muli ang pagkakataon na siya ay pumunta dito. Ngunit ito ay simula ng pagpupuri, simula ng pagkilala sa iyo, Panginoon. Lord, i-bless niyo po yung kanyang pamilya, sa po ng kanyang mga kabuhayan, Panginoon. Pagpalain niyo po kanilang pinagkakakitaan, Panginoon. At sa buhay niya, Panginoon, gawin niyo po siyang tagapaglingkod. Ang lahat ng ito ay dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Welcome po sa Blessings in the Word community. At naroon po tayo sa ating mga announcement. Basic Theology from Tuesday to 5:30 to 7:30 p.m. Sa lahat po ng mga gusto magpagayan ng Basic Theology, pwede po kayo magpagpagayan sa ating mga workers. Every Tuesday po yan from 5:30 to 7:30 p.m. Blessed Children Ministry Sunday School from Sunday from 9 a.m. to 11 a.m. Open po for ages 2 to 12 years old. Kasabay po yan ang ating Sunday worship service. Sabay mga anak po na ages 3 to 12 years old. Pwede po kayo makipag-ugnayan sa ating mga teachers, yung mga youth. Inisin po kami. Sabay po ng ating service ang Children Sunday School. We have also the prayer hour every Friday from 5:30 p.m. to 7 p.m. Dito po, ipinapadalangin na po, hindi na po tayo personal. Lahat po ito, buong mundo po ay pinag-pray po natin dito. We also have Blessings in the Word community, your family, your home, your friend. The Sunday worship services from morning fellowship at 9 to 11 a.m. and evening fellowship at 7 to 8:30 p.m. So wala po excuses kapag hindi po tayo nakadala ng morning service, meron din po tayong evening service. Also, home prayer meeting
Prayer Family Guide FB Human page. Sa mga gusto mo kabukas ng ating home prayer meeting, meron po tayong guidelines sa ating Facebook at pwede rin po tayo makipag-ugnayan sa ating mga workers. And praise and worship team is indeed of instrumentalists, keyboardists, bassists, lead guitarist, and drummer. If you're interested, fill out the form at the registration table. Pwede kayo sumali sa music ministry. At ito na yung pinaka-excited na part natin na yung darating na June 8, 2025. The Blessings in the Word Community is covering here 22nd anniversary celebrations. Magkita-kita po tayo. Yan po ay sa June 8, 2025, Sunday, 4 p.m. to 7 p.m. sa Tagaytay International Convention Center. Inaayaan po lahat na mag-invite, mga kaibigan, yung mga kapitbahay, para po isaksihan natin ang ika-22 taon ng ating church. We have a guest speaker, Bishop Noel Pantoja, at syempre ang ating guest worship leader, Sister Eric Mendoza. Kita-kita po tayo dun sa June 8. And para po sa ating expectation to be, pinagawa mo po si Sister Ross. Okay, ayan. Ito na naman po tayo sa ating pinaka-exciting part. Pero bago po tayo magsimula ay salamat po Pastor Nestor sa napakagandang mensahe niyo po ngayong umagang ito. Dahil karagdagang spiritual na naman po ang narinig po namin. So maraming salamat po at alam ko na tayo po lahat ay na-bless sa message ngayong umagang ito. So, bago ko po basahin ang Bible verse po natin yung araw na ito, ako po ay may itatanong po muna sa inyo. Ano po yung mga bagay na nagpupuno sa inyo bilang isang Kristiyano? Marahil ito po ay sa pag-aaral po ng mga salita ng Diyos, sa pakikinig po natin, sa pagbabasa. At maaari din po naman na ito ay ang pagsama po natin sa ibang ministry, like sa music ministry, ushering ministry, at sa lahat po ng gawain na tungkol po sa ating Panginoon. Pero babasahin po sa inyo ang isang verse at matatagpo natin po ito sa 2 Corinthians 8:7. Ngunit kung paanong kayo'y sumasagana sa lahat ng bagay, sa pananampalataya, sa pagsasalita, sa kaalaman, sa kasabikang tumulong, at sa inyong pag-ibig sa amin, sikapin din ninyo na kayo ay sumagana sa biyaya ng pagbibigay. So, ganun po pala, kahit po tayo ay maraming aspeto ng paano po tayo nagpapakita natin, yung ating po pagiging Kristiyano, higit po pala sa lahat, ay kinakailangan na tayo ay maging sagana din sa ating po pagbibigay. Alam niyo po ba na giving is the most fulfilling part of a Christian? Dahil nararamdaman natin kung ano ang ligaya at saya kapag tayo ay nakapagbibigay, lalo na po at sa mga tao na lubhang nangangailangan. Pero alam niyo po ba na hindi po naman natural sa atin na tayo po ay mapagbigay? Tayo po ay talagang selfish. Sometimes ganun po tayo talaga. At that is our simple nature. Pero kailangan po natin ma-develop ang atin pong na magkaroon po tayo ng isang generous heart upang mawala ang ating selfishness. At ang antidote po ng selfishness ay ang giving. Alam niyo po ba na sa giving, alam niyo po ba na ang giving is the heart of Jesus? Ang puso po niya ay pusong mapagbigay, and He was a generous one when He gave His one and only begotten Son. Sangayon nga po sa John 3:16. Kaya kung talagang mahal po natin ang ating Panginoon, at upang tayo po ay magkaroon din ng isang pusong katulad po niya, a generous heart, at wala pong mawawala sa atin, tayo po ay magbigay. At sangayon nga po sa isang Bible verse sa Gawa 20:35, higit na pinagpala ang nagbibigay kaysa tumatanggap.
At may kasabihan din po tayo na you can give without loving, but you cannot love without giving. Amen po ba? Amen. Okay, so doon po sa mga kapatiran na nais po na maipadama sa ating Panginoon at tunay at tapat na pagmamahal sa pamamagitan ng pagbibigay, ilabas na po natin yung ating po mga giving, alam po ating mga offering at ating po ipag-pray. Ama namin ba na makapangyarihan sa langit? Maraming po salamat, Ama, sa umagang ito. Sa pagkakataong ito, Panginoon, nakarinig po kami ng iyong mga aral. Salamat sa buhay at kalakasan ng bawat isa sa amin. Nagpatawa din po sa lahat ng pagkakasala na aming po nagagawa. Ama, naririto po ang aming mga kalooban sa mundo, Panginoon. Maging mabakunsong yung gawa ito sa iyong kaharian. At Panginoon, sa sandaling ito po'y aming pinagpapasalamat po sa inyong Panginoon sapagkat ang mga bagay na ito, Panginoon, ay bahagi lamang ng walang hanggang pagpapala mo po para sa amin. Ama, maraming salamat at ang mga taong naririto, Panginoon, na sumasamba sa iyo, Panginoon. Pagkalooban mo po sila ng kalakasan ng katawan, pagpalain niyo po ang gawa ng kanilang mga kamay. At ang mga kapatid ko po na hindi pa makakapagbigay sa sandaling ito, pagpalain po, Panginoon, ang kanilang mga buhay. Bigyan po sila ng paraan, Panginoon, upang sila ay magkaroon ng isang matatag na hanap buhay, Panginoon, na nagmumula sa iyong pagpapala. Ama, maraming salamat at ang lahat po ng ito ay samo at dalangin po namin sa banal ng pangalan ng iyong anak sa Jesus. Lahat po ay nagsabi na, Amen. Kayo po ba excited na sa ating anniversary? Alam niyo po bang ilang tulog na lang bago sumapit ang ating anibersaryo? May idea ba kayo? 21 na tulog na lang, anibersaryo na. Kaya invite po natin ang ating mga pamilya, mga kabarangay, mga kapartido, lahat na. Invite na po natin sila sapagkat alam ko po na uulan ng mga spiritual na pagpapala sa araw nito. Ito may gaganapin sa PICC, alas 4 hanggang alas 7, alas 8 po ng gabi. And it will be a celebration for Jesus. Kaya tumingin ka ulit sa katabi mo, sabi mo sa kanya, mga kampanya tayo. Ikakampanya natin si Jesus. Ipapanalo natin to. Amen. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, salamat po sa tagumpay ng aming worship gathering ngayong umaga. Thank you, God, for the gift of the Lord's Day and the gift of Sabbath.
And truly our Sabbath is in Christ. To hear your word, to experience your presence in our lives, that is our true Sabbath. May the love of the Father, the grace of the Lord Jesus, the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Continue to live under His sovereign care. See you next Sunday. In Jesus' name, amen and amen.